Matapos ang 33 taong pagsasama, naghiwalay sina Betty at William. Wala silang naging anak, kaya't ibinuhos ni Betty ang kanyang sarili sa pagtuturo bilang isang propesor sa kolehiyo. Nang dumating ang kanyang pagreretiro, nagsimula siyang bigyang pansin ang kanyang mga personal na hilig, ang pagpipinta ng still life at ang pagmamalasakit sa kanyang hardin. Sa kabila ng pagiging maganda ng kanyang tahanan at kapaligiran, ramdam pa rin ni Betty ang katahimikan ng isang bahay na walang ibang kasama kundi ang sarili. Sa kabilang kalsada ng pribadong village kung saan nakatira si Betty, namumuhay si Ryan, isang structural engineer na kasalukuyang dumaraan sa matinding lungkot. Isang taon pa lamang ang lumipas mula nang pumanaw ang kanyang asawa, si Sophia, at tila hindi pa rin siya ganap na nakakaahon mula sa pagkawala nito. Isang araw, habang naglalakad si Betty pauwi na may mabibigat na dala mula sa palengke, napansin siya ni Ryan. Hindi nagdalawang isip si Ryan at tinulungan siya. Mula sa simpleng pagtulong na iyon, nabuo ang isang ugnayang hindi nila inaasahan. Habang lumilipas ang mga araw, naging madalas ang kanilang pagkikita, kung minsan ay sa harap ng mga bulaklak sa hardin ni Betty, o sa kanyang studio kung saan siya nagpinta. Sa bawat pag-uusap nila, tila gumagaan ang bigat na matagal ng pasan ng bawat isa. Hindi nila binibigkas ang lungkot na pareho nilang dinadala, ngunit nauunawaan nila ito sa katahimikan. Si Betty, sa kabila ng kanyang edad, ay muling nakaramdam ng kasabay, habang si Ryan naman, sa piling ni Betty, unti-unting nakakalimot sa anino ng nakaraan. Isang gabi, habang natutulog si Betty sa sofa, binuklat ni Ryan ang resulta ng kanyang laboratory test. Doon siya nakaramdam ng matinding takot, parang bumalik ang alaala ng biglaang pagkamatay ni Sophia. Mabilis ang kanyang paghinga, unti-unting nanikip ang kanyang dibdib, at para siyang muling nawalan. Sa isang eksenang ginamitan ng matitinding galaw ng kamera, dinala tayo ng direktor sa loob ng kanyang trauma, isang sulyap sa lalim ng kanyang sugat, hindi rin naiwasan ni Betty ang mga tanong. Isang araw, tinanong siya ng matalik niyang kaibigan na si Cora kung may namamagitan ba sa kanila ni Ryan. Hindi ito agad masagot ni Betty. Ngunit ang totoo, may kakaiba siyang nadarama, isang uri ng tahimik na ligaya, hindi dahil may pag-ibig, kundi dahil may kasabay. Hindi nila kailanman nilinaw kung ano sila. Hindi ito kwento ng ligawan, kundi isang kwento ng dalawang pusong muling natutong magbukas, kahit hindi na bata. Sa huling eksena, sa isang gallery kung saan tampok ang mga painting ni Betty, tumigil si Ryan sa harap ng isang obra, isang still life ng 2 tasa ng kape. Walang salita. Maya-maya lumapit si Betty. Nagtama ang kanilang tingin, umiti si Betty, tumango si Ryan. Hindi nila kailangang magsalita. Hindi nila kailangang maghawakan. Alam nilang pareho nilang naramdaman ang isang bagay na totoo, kahit hindi ito tinawag na pag-ibig.